kapag humupa na ang lahat, sasabihin ko ang totoo. Kung mapagbibigyan mo lang ako ng pagkakataon at pag-unawa, kung gusto mo makasama ang daddy mo, ang sister mo, itago na lang muna natin ito ng konting panahon. Hindi pa rin kita papayagan to go to that party unless kami mismo yung kasama mo or a chaperone that we trust. Bakit di kasama ng ate Lilat mo? Kailangan mo ba talaga mag-costume? Eh, bantay ka lang naman doon. Sabi po ng Trixie, guest na din daw po ako eh. Sinamahan na nga kita dito eh, dahil gusto kong magkaayos na tayo. Tapos ang gusto mo lang pala mapahiya ako? Tapos ano, uuwi ka? Susumbong mo ako sa parents ko? Trixie! Si Trixie, si Lilet, ano ba? Hindi matawagan. Yung driver ayaw sagutin yung phone niya. Look, pauwi na siguro yon. Besides, kasama naman niya si Lilat. But it's past midnight, Ramir. Ang usapan, 11 p.m. Andito na sila. Oh, ayun na sila. Si Trixie, Eh, hindi pa po ba nakakauwi? di ba dapat alam mo dahil ikaw yung kasama niya? Eh, umalis po kasi siya eh. Sabi niya, babalik din daw po siya agad. Pero naghintay po kami ng matagal, hindi na po siya bumalik dun sa venue. Tinakasa ka ni Trixie? Tinakasan o pinatakas mo? Ma'am, Saan siya nagpunta? Sino yung mga kasama niya? Pag merong nangyaring masama sa anak ko, ikaw, Lilet, ang mananagot. Sinasabi ko sa'yo. Oh, ito na si Trixie. Tumatawag siya. Hello? Hello? Where have you been, young lady? Yes? Who's this? This is her mother. What? Please text me all the details. We'll be there immediately. Si Trixie ba yun? It's the city hospital, Ramir. Trixie. She's in a car accident. Manali ka, di pa tapos ang kwento. Hindi pa laging talo, may nagmamahal sa'yo. Sabi ko na kayo, ayokong payagan si Trixie. Something like this would happen. Tapos pinasama mo pa yung sampid na unanong yon. Alam mo, siya talaga yung malas eh. Han, let's not point fingers yet, okay? Nurse! Nurse, yung sa car accident. Yung mga teenager po ba? Yes, nasaan sila? Kamag-anak ka ba kayo Yung sa mga parents, si patient? Beatrix. Nasaan siya? Where is she? Andun po siya. How Yun is po she? siya. Maswerte po siya. Yung iba po under observation. Trixie? Mom? Trixie! Mom! Trixie! God! Lord, please. Gawin niyo naman pong ligtas si Trixie. Pag nalagpasan ni Trixie to, sana maging aral sa kanya to, huwag na siya maging pasaway. Pero di ba, Tinang, kung mas naging bantay sarado po ako, kung hindi naman ako nagtampo, kung hindi ako nag-CR, hindi naman po mangyayari sa kanya to. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Lilet. Ginawa ba ang lahat para pigilan siya? Basta po, maging okay lang si Trixie. Tsaka wala lang pong masaktan. Okay na rin po ako. Huwag lang pong magkagulo. Mas lalo pong iinit ng Patricia sa akin eh. Tsaka po si Sir, paano niya po kung masasabi yung totoo? Is it true?
under observation yung mga friends ko. Trixie, what's important now is you're safe. Pero Trixie, why did you let this happen to you? Bakit ka pa kasi sumama sa kanila? Gusto ko lang makaalis sa lugar na to. Or, why not umuwi na lang kaya ako? Or, let's go somewhere else. Hindi ka naman marunong mag-drive. Eh di pag-drive niyo ako, mag-road trip tayo. Para naman maiwasan ko yung lilit na yan. Well, di ako sa road trip. G, tara! Paboring na din naman yung party ni Migo. Oh, Trixie, since pasimuno ka nito, where do you want Troy to drive us? Guys, let's go! Ang sabi kasi ng ate Lilet mo, sabi mo sa kanya, babalik ka kagad. Nakausap niyo si Ate Lilet? Oo. Nakwento niya na pinipigilan ka niya, ayaw mong papapigil. So nagantay lang sila ng driver hanggat di ka na dumating at di ka pa makontakt. Eh, paano ako babalik, Mom, Dad? Nakaksikenda na ako eh. We are sorry. But we want to know everything. Gusto naming malaman kung na-peer pressure ka lang ba kaya ka sumama sa kanila. We want to know all that happened so we can help you. Kasi may namatay na. Gusto ko lang umuwi. Kailangan muna natin kumuha ng clearance sa doktor. No, Dad! Gusto kong umuwi kaya ako sumama sa kanila sa car. Bakit di ka na lang kasi nagpatid sa driver at sa ate Lilet mo? Eh, si Ate Lilet kasi! What do you mean? Anong ginawa ng Lilet na yon? Ses, Sheila, Kuya Jomar, nandito na sila. pakiakyat na yung mga gamit ni Trixie sa kwarto niya. Tapos, sabihin nyo kay Jomar na makakaalis na siya at huwag na siyang babalik. Ma'am? Kailangan ko pa bang isigaw para maintindihan mo? Pwede ba? Alisin niyo sa harapan ko yung pagmumukha ng babaeng yan. Pwede na rin siyang sumama kay Jomar kung gusto niya. Po, ako po ba yun, ma'am? Kurento sa akin ni Trixie yung nangyari kagabi. Ano pong ibig niyo sabihin? Anong ginawa ng Lilet na yon? After ako ihatid ni Ate Lilet sa party, iniwan na lang niya ako mag-isa doon. Tapos nandun siya sa kotse kasama na si Kuya Jomar. I don't even know kung ano yung ginagawa nila doon. Tapos, kita ko yung phone ko. Nag-miss call ka. I tried calling you, Mom. Pero nalobat na yung phone ko eh. Gusto ko nang umuwi. Pero wala yung car natin. Wala si Kuya Jomar, wala si Ate Lilet. Hindi ko na alam yung gagawin ko. Kaya sumabay si Trixie sa mga kaibigan niya dahil paglabas niya, wala na yung sasakyan, wala na kayo! Hindi ko totoo yun. Trixie naman, di ba umalis kayo? Pinigilan pa nga kita eh. Pero hindi ako nawala doon. Ate Lilet, bakit ba pinagmumukha mo ako sinungaling dito? Ano pa nga ba? Ano pa nga ba? Yung mga friends ko, tingnan mo in critical condition. At ayaw mo masisi kaya pinapasa mo na naman sa akin. How dare you accuse my daughter of making up stories para lang proteksyonan yung sarili niya?